Ngayong araw, inaanyayahan ko kayong magnilay sa isa sa pinakamalalim na espiritual na tradisyon sa Islam, ang banal na paglalakbay na Hajj at ang kasukdulan nitong pagdiriwang, ang Eid al-Adha, na kilala rin bilang pista ng sakripisyo. Higit ito sa isang relihiyosong paggunita. Isa itong malalim na kwento ng pagkatao, isang espiritual na paglalakbay na lampas sa kultura at relihiyon. Isa itong panawagan sa mga universal na tema ng pagmamahal, pagsuko, pananampalataya at ang mga sakripisyong ginagawa natin para sa katotohanan, para sa kapwa at para sa Diyos. Ano ang Hajj at Eid al-Adha? Ang Hajj ay taunang paglalakbay patungong banal na lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia. Isang paglalakbay na isinasagawa ng milyon-milyong Muslim taon-taon. Bilang isa sa 5 haligi ng Islam, ito ay pangunahing tungkulin. Ang bawat Muslim na may kakayahang pisikal at pinansyal ay inaasahang maisagawa ito kahit isang beses sa kanilang buhay. Sabi sa Quran, فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. At ang obligasyon ng sangkatauhan kay Allah ay ang paglalakbay patungo sa kanyang bahay para sa sino mang may kakayahang maglakbay. Ngunit ang sino mang tumanggi, katotohanan, si Allah ay hindi nangangailangan ng sino man sa mga nilikha. Ang mga peregrino mula sa iba't ibang lahi, pinagmulan at wika ay nagtitipon suot ang payak na puting kasuotan. Ang pagkakapare-pareho ng damit ay nagpapawi ng pagkakaiba ng yaman at katayuan. Paalala na sa harap ng Diyos, tayo ay pantay-pantay, hinuhusgahan hindi sa panlabas kundi sa katapatan ng ating puso. Sa pagtatapos ng Hajj, ipinagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo ang Eid al-Adha, isang araw na ginugunita ang debosyon at pagsuko ni na Propeta Ibrahim at ng kanyang anak na si Ismail, isang kwento na iginagalang sa lahat ng tradisyong Abrahamiko. Ang kwento ni na Ibrahim at Ismail, isang pagsubok ng pananampalataya. Sa isang makapangyarihang panaginip, tumanggap si Propeta Ibrahim ng utos mula sa Diyos. Ialay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Ismail. Pareho nilang naunawaan na ito ay hindi parusa, kundi isang pagsubok. Isang pagsubok ng kanilang matibay na pananampalataya. Buong tiwala sa karunungan ng Diyos, inihanda ni Ibrahim ang kanyang sarili upang tuparin ang utos. Si Ismail naman, na may espiritual na pag-unawa, ay buong pusong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit, bago maisagawa ang sakripisyo, pinalitan ng Diyos si Ismail ng isang tupa, pagpapatunay na hindi kailanman tungkol sa pagbubuwis ng dugo, kundi tungkol sa kadalisayan ng pagsunod at sa kahandaang ialay ang pinakamahalaga sa Diyos. Para sa mga Muslim, lalo na sa mga aral ng Ahlul Bait, ang pamilya ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at sa kanyang pamilya, ang kwentong ito ay rurok ng debosyon, pagmamahal at pagiging hindi makasarili. Isang sandaling ang ama at anak ay naging walang hanggang simbolo ng pagsuko sa banal. Ang mas malalim na kahulugan ng sakripisyo. Ang Eid al-Adha ay hindi lamang paggunita sa isang makasaysayang pangyayari. Isa itong buhay na paalala na tayong lahat ay tinatawag sa iba't ibang paraan upang magsakripisyo. Hindi lang hayop, kundi pati ang ating ego, pagmamataas, takot at mga pagkakapit sa makamundo na pumipigil sa ating espiritual na pag-angat. Sa Islam, lalo na kung titingnan sa lenta ng pagmamahal at katarungan na itinuro ng pamilya ng propeta, ang sakripisyo ay gawaing nagpapadalisay, isang paraan upang mapalaya ang kaluluwa mula sa pagkaalipin sa materyal na mundo. Ang katotohanan ito ay umaalingaw-ngaw sa maraming pananampalataya. Sa Kristyanismo,
Sinabi ni Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang tungkol sa pagbubuhat ng sariling krus. Ibig sabihin, ang pagtitiis para sa pag-ibig at katotohanan. Sa Budismo, ang kaliwanagan ay nakakamit sa pagbitaw sa mga makamundong pagkakapit. Sa Hinduismo, itinuturo ng Karma Yoga ang pagiging hindi makasarili bilang alay sa banal. Sa Taoismo, ang pagsunod sa daloy ng Tao o kalikasan ay ang pagsuko sa mas mataas na natural na kaayusan. Maliwanag ang mensahe. Ang diwa ng sakripisyo ay hindi natatangi sa Islam. Isa itong panawagan sa buong sangkatauhan. Ano ang kaya nating isuko upang mapalapit sa tama, mabuti at walang hanggan? Isabuhay ang mensahe ngayon. Paano natin maisasabuhay ang karunungan ng ritual na ito sa araw-araw? Isakripisyo ang ginhawa para sa malasakit. Tumulong kahit hindi madali. Isa ring banal na alay ito. Isakripisyo ang kayabangan para sa kapayapaan. Humingi ng tawad, magpatawad at magpakumbaba. Isa itong espiritual na katapangan. Isakripisyo ang takot para sa pananampalataya. Manindigan para sa katarungan kahit may kapalit, tulad ni Propeta Ibrahim. Isakripisyo ang ingay para sa debosyon. Piliin ang panalangin, pagninilay o tahimik na kabutihan. Isa itong marangal na handog. Ang bawat taus-pusong sakripisyo, gaano man kaliit, ay nagpapakinang sa ating kaluluwa at nagpapalapit sa atin sa Diyos o sa mas malawak na pananaw sa pinakamataas na kabutihan. Pangwakas, isang panawagan sa lahat ng puso. Ang Hajj at Eid al-Adha ay hindi lamang ritual. Mga paglalakbay ito ng kaluluwa, paanyaya na mamuhay ng mas malalim, mas mapagbigay at mas makahulugan. Ang kwento ni na Propeta Ibrahim at Ismail na pinararangalan sa parehong tradisyon ng Sunni at Shia ay isang universal na paalala. Bitawan ang mga pumipigil sa iyo, yakapin ang mga nagpapalapit sa banal. Ang tunay na sakripisyo, kapag inalay ng may pagmamahal at sinseridad, ay hindi nagbabawas sa atin. Ito ay bumabago sa atin. Inilalapit tayo nito sa ating layunin, ang layuning pag-unahin ang isa't isa at ang may lalang sa ating buhay. Kaya't Muslim ka man o hindi, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ano ang kaya mong bitiwan upang maging tunay na ikaw? Naway maging panahon ang Eid na ito ng pagninilay, malasakit at masidhing espiritual na kagalakan. Eid Mubarak, kapayapaan at biyaya sa lahat.